Hello there, Sagittarius sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of October, love reading. So Sagittarius, hindi lahat ng Sagittarius maka-resonate sa reading na to. Takes what resonates and leave the rest. So cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Sagittarius sign, okay? So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So anyway, Sagittarius, kung hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. Okay, so let's see. Sagittarius, sun, moon, rising, Venus. Ano yung pwede mangyari this month of this month of October? This month of October, and ano yung nangyayari ngayon? Titignan muna natin. So let's see for the oracle card first. Sold, moving, physical location change. So might be some of you, okay, naglipat ng bahay, naglipat ng apartment. Might be some of you may binentang pagmamayari, like house and lots, condo ba, apartment ba. Okay, might be para magpalit na ng lugar na pagtitirhan, travel, experience new things, to have a new things. Okay. So I think Sagittarius, itong reading na to, something about money matter, mga hindi lang to basta love. Might be maybe you are dealing with your husband. Kasi parang ano siya parang yung reading niya is something commitment ang meron dito. Halo siyang gastusin sa bahay, gastusin sa pamilya or something. Cycles, fate, karma, something ending, something brings new beginning. Feeling ko din na dito sa reading na to, feeling ko din baka Sagittarius andun sa point na, sorry about that, andun sa point na parang merong nanggamit sa'yo, materialistic na tao, pwedeng pinaasa ka or pina-inlove ka, tapos yun pala yun, pera lang yung kumbaga nangungutang siya, tas ikaw yung ginagawa niyang pambayad ng utang, kumbaga ikaw yung way na magbabayad ng utang para sa kanya. Pwedeng nangutang siya sa'yo tapos hindi siya nagbayad sa'yo, okay? Pwedeng nangutang siya, pwedeng minahal ka niya, or sabihin natin nakipagrelasyon siya sa'yo para makautang siya sa'yo, para mapirahan ka niya. Pwedeng ganun kasi yung nangyari, kasi may fate, may karma. So something merong na end. Feeling ko nagsama kayo sa isang bahay or sa isang apartment, tapos naghiwalay na kayo ngayon dahil nga sa may mga debt, so may mga utang na until debt tear us apart. That means because of this, may mga siguro
siguro may mga kaso, nagkaroon ng mga reklamo. So nung nag-away kayo, so siguro siningil mo siya sa mga utang niya, hindi siya nagbayad. So nung nag-away kayo ganyan, yun na yung nag-tear sa inyo ng apart, yung debt na yan. Because of that, kaya kayo naghiwalay. So pwedeng because of that, umalis ka, might be ng apartment or ng bahay, para might be to travel or to go back to your place, pa hindi na makisama sa kanya, naghiwalay kayo kasi may ending dito eh. So parang para sa'yo, karma na lang yung makakaalam sa'yo, karma na lang yung bahala sa'yo, kasi feeling ko kasi dito, you are trying na singilin siya pero hindi mo nakukuha to. Kaya ganito yung mga nangyayari. So baka other than that, meron pang mas malaki. Okay, hindi lang basta ganito, baka may nasali ng business. Kasi may contracts dito, may career dito eh. So baka may sali ng business, may kontrata kayong pinagpirmahan, baka business partner kayo, tapos biglang may utang, biglang nadamay ka, biglang or nagkautang siya, sige bayaran kita pag malalago yung ano ko, babayaran kita, tapos biglang wala. So tapos may relationship kayo. Pero let's see talaga ano yung nangyari. Ano yung nangyayari. Sagittarius Sun, Moon, Rising, Venus. Sagittarius Sun, Moon, Rising, Venus. Okay. Feeling ko may cheating na nangyari din dito. So, meron talagang ano dito, parang judging each other harshfully. Away, may nangyaring ganito, sagutan, parang ano ba tawag dito? It's either pinagmukha mo sa kanya yung mga utang niya nung nag-away na kayo, nung nakalaman mo na may cheating, tapos nag-away kayo, nagsakitan kayo ng salita. So, feeling ko itong nangyari na to, Sagittarius, okay? Itong nangyari na to, Sagittarius, is hindi mo siya, kumbaga itong paghihiwalay na to, Sagittarius, is hindi mo siya pinagsisihan. Kumbaga, okay lang sa'yo na maghiwalay kayo, as long as bayaran mo yung utang. Parang ganun. So, parang okay lang sa'yo na maghiwalay. Okay lang sa akin na maghiwalay tayo, basta bayaran mo lang yung utang mo. Ayusin mo yung problema na iniwan mo sa akin. Kasi, walang pagsisisi dito eh. Hindi ka nanghihinayang sa paghiwalay ninyong dalawa. And with this judgment card, yun nga sabi ko na parang merong mga harshful words na binitawan kayo sa isa't isa, masasakit na salita. So, andito ka sa point of you wanted to have changes in your life. Kaya merong moving physically, location change, traveling, experience new things. So, because you wanted, meron din dito house, see? May house. So, you wanted to have changes in your life, Sagittarius. But this person, okay, this person actually is really trying to, might be still to connect with you. Pwedeng nangyari na to, tapos this time around, nagkipag-usap na naman siya sa'yo. So, andun sa point na, nakikipag-communicate na naman siya sa'yo, parang, andun sa point na ikaw, hindi mo siya kinakausap. Parang, you don't want to talk to this person. Dumating talaga sa point na hindi kayo nagkakaunawaan nito lagi. Hindi mo na-appreciate yung kung ano man meron sa taong ito. So, andun din sa point pwedeng
pwede, okay? Sa pagsasama na meron kayong dalawa, pwedeng nagkaanak kayo kasi may father figure dito. So, dumating din sa point na medyo nung itong person na to might be nagparamdam sa'yo ulit is gumulo to sa isipan mo. Hindi ka nakakatulog sa gabi or it's either siya yung hindi din nakakatulog sa gabi thinking about wanted to move forward towards with you again, but you are already in a healing process. Honestly, nakipag-communicate talaga siya sa'yo ulit. So, parang gusto niya ipaalam sa'yo or gusto niya ipakita sa'yo na this time around, parang gusto ko na maging matured person. Gusto ko nang bumalik para ayusin natin yung mga pinagdaanan natin, yung problema natin. So, parang feeling ko dahil nga today or this time is a Saturn retrograde, if I'm not mistaken, yeah, 4 months kasi yan. So parang feeling mo this time, okay, this time parang nakarma siya, nandito yung karma, diba? Yeah, parang bumalik sa kanya yung karma niya, bumalik sa kanya kasi pag Saturn retrograde kasi parang sinasabi na kung ano man yung mga nagawa sa'yo ng tao, hayaan mo lang kasi babalik yan sa kanya, this Saturn retrograde. So, dito sa point na mararamdaman niya din yung mga nararamdaman mong sakit na binigay ng taong yun sa'yo. So, dito sa Saturn, may Saturn kasi dito. So, Saturn retrograde ngayon, dito na-realize niya, naramdaman niya, or na-realize na yung pagkakamali niya, nagkaroon siya ng karma this time sa mga nagawa niya. Pero, ang nakita ko kasi dito, hindi mo siya pinagsisihan yung mga nangyari, hindi ka nanghihinayang. So, kumbaga, pinapakita mo sa kanya na, though sabihin na natin na gumulo to sa isipan mo, might be feeling ko hindi ikaw ang nararamdaman ko talaga dito, yung gumulo, ikaw sa isipan niya. Kasi parang naramdaman niya na yung karma. So, kaya bumabalik siya sa'yo. So, I can see here Libra. So, Taurus sign is also here. Leo, Capricorn, Aquarius. Gemini, Libra, Aquarius, yeah. So, you might be dealing with or meron ka ganito sa chart mo. So, check your placements. So, pwedeng ganun yung nangyari. Okay? Dahil dito sa point na parang nag-move forward siya towards with you, nakipag-usap siya sa'yo at gusto niyang balikan ka. Let's see. Ano yung pwede mangyari this month of October? Poison, toxic, unhealthy behaviors, people. Secret admirer. Close of guarded resistance. So feeling ko Aquarius, sorry. Sagittarius. Nung bumalik itong person na to, pinakita mo sa kanya this time that may bago na ako. May secret admirer ka na.
and close off na, guarded ka na. So hindi, ayaw mo nang makipag-usap kasi para sa'yo, that person is a toxic person, a poison in your life about what this person did to you. So, air sign. So, Gemini, Libra, Aquarius. You might be dealing with those signs. Okay, Gemini, Libra, Aquarius. Or, you might have this in your chart. So, let's see what will happen. See. Oops, wait lang. So, Sagittarius. Okay. So, feeling ko you guard yourself from this person talaga. Noong time na bumalik siya sa'yo. Feeling ko din dito na parang because of ayaw mo nang malason sa pagkakatoxic niya, hindi unhealthy yung behavior ng person na to para sa'yo. Okay? Kaya nga nakita ko hindi pagsisihan eh. And feeling ko may secret admirer ka na din. So, parang feeling ko pinakita mo lang sa person na to na I'm okay, I am in love this time, I'm okay now, meron ako someone in my life. But this person wanted to come back to you to offer you a new beginning or second chance. Parang nag-take the leap of faith siya towards a new beginning with you. Parang kapag hindi siya prepared, pero bahala na naman yung magiging reaction mo, babalik siya sa'yo. Makipagbalikan siya sa'yo, mag-offer siya sa'yo ng new beginning. So, through this, dahil na din siguro madami na kayong pinagdaanan, di ba? Baka nagsama pa kayo sa isang bahay, nangyari lang na yun nga yung naging toxic lang yung situation ninyong dalawa because of debt, because of utang. Kasi until debt tear us apart eh. So because of that, siguro hinayaan ka niya, pinabayaan ka niya. Sorry. So, to the point na iniwan ka niya sa ere, iniwan niya sa'yo yung mga utang. Could be pwedeng kahit ano man yan, saan man kayo naka-resonate, ano man yung problema niyo pagdating sa utang. So, that is, yun. Okay, so, madami kayong pinagdaanan nito. Yun yung iniisip niya. Kaya, bumabalik siya sa'yo. Pero andun nga sa point of like, this person is trying na mabalik natin yung dati, ibalik natin yung dati. Siguro feeling ko, you guard yourself from this person. Might be, nag-try siya na, pwede din nag-try siya na kumaka-stalk ka, kumustahin ka sa kung kanino man. Baka this person is trying to communicate with you by sending flowers, sending gift na hindi mo alam kung kanino galing. So, naging secret admirer din siya. So, kasi this person is waiting sa'yo kung ano yung magiging desisyon mo. Papayag ka ba na makipagbalikan sa kanya, na makipag-ayos man lang kayong dalawa. Yun talagang gusto niya mangyari, yung makapag-ayos kayong dalawa at makapagbalikan kayo ulit. But the thing here is, hindi mo na kasi na-appreciate ito. Hindi mo na siya na-appreciate. Hindi ka na din sure about this person. And andun din sa point na medyo napunta ka sa point of feeling of unsureness and trap in this situation na mga ginagawa niya, pero nag-remain ka ng close off. Ginard mo yung sarili mo. Kaya siguro naging secret admirer siya kasi ginard mo yung sarili mo para lang makabalik talaga siya sa'yo. Pero andun nga sa point na feeling ko itong person na to, while waiting, nakaramdam siya ng coldness from you kasi you guard yourself eh. So in the future or in this month of October, makaramdam siya ng coldness and emptiness from you. Even if maglakas siya ng loob, nalapitan ka at balikan ka, makaramdam na siya ng coldness and
emptiness. Hanggang sa makaramdam siya ng hindi siya sure. Honestly, nakita ko dito, parang lalayo siya ng dahan-dahan. Lalayo siya kahit hindi niya gusto kasi parang maramdaman niya na kasi sa'yo na parang ayaw mo na. Maramdaman niya na sa'yo na parang feeling ko with the air sign. Andito yung karma sa inyo eh. So, nandito nga yung karma. Parang pinaramdam mo din sa kanya na yan, maghabol ka kung gusto mo. Parang ganun. Pero hindi na ako babalik sa'yo. Kasi naghintay siya dito eh. Para magkaayos lang kayong dalawa. Pero parang seems like either kasi close off eh, guarded ka. So, hindi ka talaga nagparamdam sa kanya. Like, bahala ka dyan, mag-send ka ng flowers, mag-send ka ng gift, bahala ka dyan. Parang ganun. So, yun naramdaman niya yun. Naramdaman niya yung coldness mo. Kaya, dahan-dahan na din siyang, in the near future, dahan-dahan na din siyang umalis. And might be to walk away calmly na lang para wala na lang gulo, para hindi na lang, accept niya na lang. So, anyway, I can still see here Libra, Gemini, Aquarius, Gemini, Pisces sign is here. You might be dealing with or you might have this in your chart, okay? She said earth signs, water signs, and fire signs. Sun, Moon, Rising, Venus. So, thank you and God bless.